Hello. Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Good morning! Amen! Hindi po kung may katabi kayo, batiin nyo. Kung wala, batiin nyo yung upuan. Ano nangyari? No, holiday po ba? Holiday sa labas. Anyway, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tuloy po ang gawain. Amen. Dahil hindi naman po nakabase sa tao yung gawain natin sa Panginoon. Bagamat gusto natin, siyempre, andito ang mga tao. Again, may mga kanya-kanya pong kadahilanan kung bakit siguro sila wala. Amen. So ngayon po ay unang linggo ng July. Ayan, napakabilis po ng panahon. At bukas po ay may magse-celebrate ng kanyang birthday. Ayan, si Nanay Wilma. Happy birthday, Nanay Wilma. Ayan, nag-ibita na siya, ha? Actually, dalawa po ang birthday niya, December 25. Yung po yung nasa birth certificate niya daw, December 25. Pero ang totoong kaarawan niya, July 7. Kaya dalawang beses nagsa-celebrate sa 25, wala nang handaan. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin na. Amen. Pag-pray po natin si Nanay Wilma dahil bukas po ay kanyang birthday. Tapos mamaya, ayun, nagsabi na siya, pupunta tayo doon sa kanila para mananghalian. Amen. Eat and run tayo, di ba na? Eat and run. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakilan namin ang pangalan mo, sinasamba ka namin, at niluluwalhati ka po namin, magalak ka, matuwa ka sa aming mga buhay, kung paano ka namin pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan, ay taas namin ang pangalan mo, hindi lamang sa oras na to, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, tinataas namin sa iyo si Nanay Wilma, sa kanyang kaarawan sa araw ng bukas. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Salamat sa panibagong taon na idinagdag mo po sa kanya o idadagdag mo sa kanya, Panginoon. Dalangin namin yung masaganang panahon, masaganang taon, mahabang buhay, magandang kalusugan, walang anumang malalang sakit karamdaman mararanasan ni Nanay Wilma sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bless mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. And God, mas kilala mo po siya kaysa sa amin. Ano mga kahilingan ng kanyang puso ay hindi po yung nalilingid sa iyo. At kung ito naman po ay nakaayon sa iyong kalooban, hindi rin maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob ang mga nilimithi ng puso ni Nanay Wilma, Panginoon. Gamitin mo po siya sa kanyang sambahayan. At sa bawat isa sa amin, palagi kami maglingning bilang asin at ilaw ng sanglibutan na to. Salamat muna po namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So, ito po, nais ko lang din kayong bigyan ng impormasyon na kung saan po kami pong mga ate-ate nyo dito sa iglesia ay nagtapos na rin po ng isang taon na discipleship training. Amen. So natapos na po namin yung 4 na aklat. Kaya hindi po nangangahulugan tapos na kami, ay tapos na po yung gawain natin. Kung hindi, lagi ko nga sinasabi, yung pagkatapos ay ito po ay pasimula muli ng ating mga gawain. Kaya salamat po sa Panginoon at natapos po kami. Kaya patuloy po namin kayong i-encourage sa ating pong discipleship training. Amen po. Yung pong aming guro, 1 taon po yun. Sa totoo lang po, hindi namin siya pinamasahihan. Wala kaming sa kanya, pero actually lang kasi 1 taon kasi nagsimula kami April 2024. So natapos kami itong nakaraang buwan, June. So dahil syempre minsan may mga walang training katulad ng nangyayari sa atin, dito ba? Kaya hindi naging diretsong 1 taon. Pero ibig ko sabihin may mga lapses. Pero ganun pa man ay nagpatuloy po ang ating pagtitraining. Kaya po binabahagi namin dito sa inyo at nais din naman natin
na hanggang maaari po ay tayo po ay matrain. Amen? Bilang tayo po, sinasabi natin tayo ay alagad ni Kristo. Hindi naman po lahat ng matitrain magtuturo. Kasi yung iba, baka mamaya ang kaisipan nila, ay pag nag-discipleship training ako, magtuturo ako. Hindi po. Sasabihin ko na po sa inyo ng tapatan, hindi lahat na nag-discipleship training ay makakapagturo. Siyempre, tinitignan ko din naman at tinitignan din naman namin yung may kakayahan na magturo. Amen po? So kung wala namang kakayahan, marami pa po tayong ibang ministeryo. Maliwanag. So, hindi lang pagtuturo ang pwede natin gawin pag tayo po ay nakatapos na ng ating pong discipleship training. Marami pa pong ibang ministry. So, pwede tayong gumawa sa iba-iba pa pong ministry dito sa ating iglesia. Amen? Kaya hopefully, patuloy po tayo sa ating discipleship training. At katulad po ng ipinangako ko sa inyo noong nakaraan, kasi last Sunday si missionary Johan po yung nagturo sa atin, pero bago siya, di ba, nakapagturo pa naman ako. Nagsimula po tayo ng magiging series po natin. Kung natatandaan po ninyo, sabi ko magkakaroon tayo ng series of teaching na 5 solas. Ito po yun. Pakiharap na. I-island mo konti para sa kanila naman. Yung pangkalahatang is ano. Kita nyo dyan? Ayan. Ayan, kita nyo ng lahat? Kita nyo po? Siya, hindi kayo sumagot. Kita po. Ayan. Kita nyo na dyan. Kayo dyan. Kita nyo na. Ha? Sisilaw lang. Nasisilaw lang. Ayan. So, yan po yung 5 solas na sinasabi natin na pagpapatuloy po natin or magiging series po ng ating pagtuturo at hindi ko alam kung hanggang saan tayo matatapos. Hindi ko maipapangakong isang buwan tapos po tayo. Pero nakita ko po yung kahalagahan na maibahagi sa inyo. Ito pong aklat na to ay niregalo sa akin. Pero habang binabasa ko po siya, nakita ko po yung need na hindi lang ako yung dapat makaalam. Kaya kayo po ay binabahagi ko sa bawat isa sa atin kung ano ang nakapaloob dito sa aklat po na ito. Amen. Kaya isang buong aklat po ang magiging series of teaching po natin. At hindi po siya nakakasawa. No, hindi po siya nakakasawang aralin. Kung ikaw yung nagbabasa, hindi rin po siya nakakasawang basahin. So, simulan po natin. So, ito po ay nakasalin sa Latin. Yung Latin po, bakit Latin? Kasi di ba madalas sa panahon natin ngayon, yung Latin na salita, ginagamit doon sa mga dasal-dasal. Tama? Na hindi natin naiintindihan. Pero ang Latin po ay salita noong unang panahon ng mga Romano. Roman Empire. Kaya Latin. Ayan. Sola Scriptura, ito po lahat sa Latin and then sinalin sa English at isinalin sa Tagalog. Sola Scriptura in English, Scripture alone. Sa Tagalog po, Biblia lamang. So yung alone or only, ang Tagalog niya lamang. Pagka ganon, walang iba. Amen? Sunod, Solus Christus, Christ alone. Si Kristo lamang. Yung ganun ko po, ang ibig sabihin niyan lamang. Sola gratia, grace alone. Sa biyaya lamang. And then sola fide, faith alone, pananampalataya lamang. Lahat po yan, may lamang sa huli. Soli Deo Gloria, God's glory alone, karangalan ng Diyos lamang. Amen. So, yan po yung 5 solas na pag-aaralan po natin at uunahin natin yung sola scriptura na sinasabi scripture alone or Biblia lamang. Meron po tayo mga Biblia na hawak-hawak. Ito po yung ating pag-aaralan, sola scriptura, Bible alone or Biblia
Biblia lamang. Ang Biblia po, ito pong ating hawak-hawak na Biblia, sabi ni James Montgomery Boyce, isa po siyang theologian, the Bible is our ultimate authority. Yan. Ultimate. Pag sinabi natin ultimate authority, wala nang ibang nakatataas sa kanya. Not the Pope, not the pastors, not the bishop, not the reverend, not the leaders, not the council, but Bible alone. Amen. So, hindi po tataas yung mga binanggit ko sa Biblia. No? Sabihin na po natin doon sa pinagmulan po natin dating reliyon, pantay po para sa kanila, pantay po ang Biblia at saka yung kanilang tradisyon. Kaya dapat laging meron yung sa Bible at saka kung ano yung ginagawa nila doon sa simbahan. Kasi para sa kanila, yun ay pantay. So kung pag-aaralan po natin yung history, ganun po yung sinasabi. So ngayon, pag-aaralan natin, sola scriptura, scripture alone, the Bible is our ultimate authority. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 1:1. O ito po ay talagang dami ng panahon na lagi po natin naririnig, nababasa, tinuturo sa atin, inaaral sa atin. Siguro naman, memorize na po natin. Amen po ba? John chapter 1 verse 1. At pagkatapos po nitong John, dalawa po yung main verse natin ngayon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dito po muna tayo sa John 1:1. Nakita na po natin. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy 3:16. Sabi po dito, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kung babasahin pa po natin yung verse 17, sabi niya, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Panginoon, maraming salamat po sa mga aaralin po namin ngayon, O Diyos. Banal na Espiritu, Ikaw po yung magturo sa amin, Ikaw ang magbigay ng kapahayagan sa amin, at Lord, hindi lang ito marinig ng kabilang tainako, hindi ma-absorb po namin mabuti ano po yung sinasabi ng iyong salita sa araw na to. Amen. Ayan, base po dito sa ating mga binasa in John chapter 1, verse 1, sabi po rito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya kung tatanungin po ninyo, saan nagmula ang Diyos? Wala siyang pinagmulan. Amen. Wala siyang pinagmulan. Bago pa tayo nalikha, bago pa nalikha ang lahat ng bagay sa mundo na to, nariyan na ang salita. Bago pa nalikha ang lahat ng bagay, nariyan na po ang Diyos. Eh, sinong tataas sa salita? Sinong tataas sa Diyos? Wala. Kahit po sinong presidente pa ang tawagin natin, o yung sinasabi natin magaling, wala pong ibang tataas sa ating Diyos. That's why the Bible is our ultimate authority. Ngayon, ano ba yung authority? Anong ibig sabihin pag sinabi natin the authority of the Scripture, the authority of the Scripture alone? Sabi ng isa rin theologian na si Wayne Grudem, lahat, pakinggan niyo po itong mabuti ha, sa sinabi ni Wayne Grudem, lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo pinaniniwalaan o sinusunod ang anumang salita dito, ay hindi mo rin pinaniniwalaan o sinusunod sino? Ang Diyos mismo. Nakita po natin to? May saysay ba yung sinabi ng theologian po na to?
Amen? Logically, he is correct. And talaga kahit hindi logical, tama po siya. Bakit? Anong sabi natin? Ang salita ay Diyos. Kaya kung sino bang tao ang hindi naniniwala sa salita, hindi naniniwala, hindi sinusunod ang salita ng Diyos, kanino po tayo hindi naniniwala? At kanino tayo hindi sumusunod? Hindi ba sa Diyos? Nakita po ninyo? Ngayon, baka marirealize na po ba natin? Nakakatakot? Nakakatakot po. At marami pong tao ngayon, nakakalungkot. Maraming tao ngayon, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Maraming tao ngayon, ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Pero sasabihin nila, takot sila sa Diyos. Paano nangyari takot ka sa Diyos? Hindi ka nga sumusunod sa Diyos. Hindi mo nga sinusunod ang salita ng Diyos. Ganun lang naman po kasi yun eh. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, susunod ka. At magkakaroon ka ng pagtatakot. Pero kahit po Kristiyano ngayon, sad to say, ito po yung realidad ng buhay natin. Kahit po Kristiyano ngayon, hindi na marunong sumunod sa salita ng Diyos. Bakit? Di naman talaga natatakot sa Diyos eh. Tama po? Kasi kung talagang takot ka, susunod ka. Kung talagang takot tayo, susunod tayo sa Diyos. Alam mo siya yung Diyos. Alam mo na siya yung lumikha sa'yo. Alam mo na kahit ano kaya niyang gawin sa'yo. Kung gugustuhin niya, pero natatakot ba ang tao? Hindi. Patuloy pa rin siya sa kung ano yung sa tingin niya na tama, ayun ang kanilang ginagawa. Kung ano yung sa tingin nila yung gusto. Yung iba po, pinipili lang kung ano yung gusto nilang paniwalaan na salita ng Diyos. Tama? Yung iba pinipili lang, ito maganda. Ito, papaniwalaan ko to. Pero pag nasasaktan na yan, tingnan mo. Pag yan ay hindi mo na-open na, or na-touch na yung kanyang ego, yung kanyang pride, hindi na yan papaniwalaan. Hindi na yan susundin. Ano sasabihin? Hindi naman talaga nasusunod yan, mahirap yan. Wala naman talaga makakasunod yan. Nakarinig na po tayo ng ganyan. O baka minsan tayo yung nagsasalita o nagsasabi ng ganyan. Like for example, anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng salita? Love your enemy. Hello. Example, sabi ng Biblia, love your enemy. Talaga naman po mahirap yan. Tama. Sa totoo, practically, mahirap talaga yan. Ibigin mo yung kaaway mo. Hindi mo naman talaga literal na kaaway, kasamaan mo na lang ng loob. Talaga bang mahal natin sila? Hindi natin sila kayang mahalin ng buong buo, ng lubos-lubos. Maaaring sabihin pa natin, napakahirap patawarin ng tao nito. Diba? Parang hindi mo siya kayang patawarin. Sa bigat ng ginawa niya sa akin, hindi ko siya kayang patawarin. Ano sabi ng Biblia? Pag kung magbabase tayo sa Biblia, ano sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapatawad? Uy, sumagot kayo. Ano sabi ng Biblia? Patungkol sa pagpapatawad? Magpatawad. Diba? Magpatawad ka. Sabi ng Biblia, magpatawad ka. Sabi ko, ang hirap magpatawad. Ba't ko siya patatawarin? Lalo na, hindi siya humihingi ng tawad. Ba't ko yung patatawarin? Hindi nga siya humihingi ng tawad eh. O diba? Ngayon, tanong, nasunod ang salita o hindi? Hindi po. Amen? Pero ako, hangang-hanga ako kay Pastor Peter Tanchi. Hindi ko siya iniidolo, pero talagang humahanga po ako sa kanya. Yung senior pastor ng CCF. Siya at saka yung pamilya niya, lalo na yung anak ng babae na na-rape, hindi ng isang lalaki. Alam niyo kung ilan ng rape sa anak niya? Alam niyo, may alam kayo? 7.
At the age of 15. Alam niyo ba yung kwento nila na yun? Ni Pastor Peter Tanji. Senior pastor po ng CCF, pwede nyo panoorin, hanapin nyo sa YouTube. Marami kong testimony, yung anak niyang si Joy. Noong 15 years old, pinasok yung bahay nila. At sabi ko nga sa inyo, hindi lang isa ang nagdahasa. Ito, kung, di ba? Kung ikaw yung nanay, ikaw yung magulang, baka mabaliw namin. At saka talaga may sasabihin mo talaga, patawad, patayin na yan. Walang patawad. Di ba? Ganyan din ang sasabihin marami ng bawat isa sa atin. Makita mo pa lang yun, baka ikaw na pumatay. Sa realidad po ng buhay. Pero sila, alam niyo talagang may i-interview si Pastor Peter Tanji, tsaka nung hiwalay naman po yung interview nila ng anak niya. No? Kada nagte-testify siya noon, hindi niya maano yung pag-iyak. Kasi naaalala niya eh. Pero talagang hahanga po. Alam niyo mo ba ang ginawa nila? Doon sa mga gumawa na yun sa anak niya? Wala. Hindi nila pinakulong. Hindi nila pinagdahan. Walang pulis-pulis. Pero mahirap din naman daw yung pinagdaanan nila. No? Yung struggle talaga. Na, Lord, parang ganyan din naman. Lord, nagyari sa kanila kung ganyan. Parang ganyan. Pero anong ginawa nila? Nanalangin sila at nagpatawad po sila. And latest, yung last interview ni Pastor Peter Tanji, sabi niya, nabalitaan niya, 3 o 4 doon sa nang-rape, patay na. Ang Diyos ang naghigante para sa kanila. Pero ganun pa man, yung maranasan mo yung ganun, napakahirap mo talaga sundin yung word. Na yun ang gusto kong puntuhin. Sa ganung pagkakataon, napakahirap sumunod sa salita ng Diyos. Kung ano sinasabi ng Biblia. Tama po? Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Meron ka na bang karanasan na ganung kabigat para sabihin mo sa sarili mo, ay naku, napaka-imposible patawarin ko yung tao na yan. Hindi pa siguro ganung kabigat. Maaaring mabigat pero hindi ganung kabigat. Amen? Pero tayo, kung makaano tayo, ako, hindi ko talaga yan. Ganun na tayo nagmamatigas. Ganun na tayo hindi sumusunod. Pero ano sabi natin? The Bible is our ultimate authority. Sola Scriptura, sabi ng theologian na si Wayne Grudem, lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo ito pinaniniwalaan, hindi mo ito sinusunod, hindi mo rin pinaniniwalaan, at hindi mo rin sinusunod, ang Diyos mismo. Siya mismo. Nare-realize mo ba natin yung kasalanan natin ngayon? No? Ganun po tayo hanggang ngayon, makasalanan pa rin tayo. Dahil sa totoo lang, maraming mga salita ng Diyos ang hindi sinusunod. Sino sinusunod? Sarili pa rin. Ito gusto ko eh. Ito lang oras na kaya kong ibigay sa Diyos. Ito lang sa iyo, Lord. Total naman ang Diyos mapagpatawad. Di ba? Ganyan yung mga kaisipan ng mga tao. Ang Diyos naman mapagpatawad. Ang Diyos naman maiintindihan niya ako. Matatawanin ako ng Diyos. Kaya gagawin pa rin kung ano yung hindi dapat gawin. Hindi inuuna ang Diyos. Nasa iglesia, wala dito yung kaisipan. Maaaring nandito ka, wala naman dito yung kaisipan mo. Wala naman dito yung focus mo. Pumunta ka dito para lang ano? Wala lang. Anong motibo ng pagpunta sa iglesia? Ang motibo natin para tayo, kaya tayo pupunta sa iglesia para sambahin natin ang Diyos. Check. I-check po natin ang puso natin. Anong motibo mo? Bakit ka nandito? Bakit ka nakaupo dyan? Talaga ba gusto mo sambahin ng Diyos? Gusto ba talaga natin sambahin ng Diyos? Gusto ba talaga natin masunod ang Diyos? Iyakin natin sa ating mga sarili. Pero yung mga maliliit na detalye ng buhay po natin, sa totoo lang, hindi natin talaga nabibigay sa Diyos. Hallelujah. May tatlong bagay, tatlong bahagi, kailangan bilisan ko kasi 10:15 na. Tatlong bahagi ng pagpapaliwanag na kung saan kailangan maunawaan natin ano ang ibig sabihin na
yung scripture ay siya yung ating final authority or the authority of the scripture. So meron pong tatlong bagay yan. Una, the Bible is the word of God. Amen. Maliwanag naman yan doon sa nabasa natin sa John 1:1. And then 2 Timothy 3:16. Lahat ng salita ay inasihan ng Diyos. Amen. So una, ng pagpapaliwanag kung bakit merong authority o talagang highest authority ang Biblia or ang scripture. The Bible is the word of God. Kung papansinin po ninyo, tayo po'y nagbabasa ng Biblia, lalo na sa Lumang Tipan o the Old Testament, malapit na tayo matapos. Tama? Sa Old Testament reading po natin, madalas sinasabi ng mga propeta doon, "Thus saith the Lord." Sa King James Version. Di ba? Kaya, madalas sinasabi ng Biblia, kung babasahin mo, sa Tagalog, ito ang sinasabi ng Diyos. Tama? Nababasa po natin yan? God says. Ano ang ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, itong mga propeta na to, gusto lang nilang i-indicate na yung sinasabi nilang prophecy or salita ay hindi kailanman nagmula sa kanila. Amen? Hindi po yun galing sa kanilang sarili. Kaya sinasabi ng mga propeta in the Old Testament and even in the New Testament, "Thus saith the Lord." Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ni Yahweh. Mga ganyan yung mababasa natin. Ang sabi ng Diyos. Bakit? Kasi hindi na yun galing sa kanila. So, kailangan i-indicate nila yun na yung salita na yun ay inutusan lamang sila ng Diyos. Kaya po sila mga propeta, dahil sila yung mensahero ng Panginoon para ipabigay o i-relay yung mensahe sa mga tao. Lalo na ng Old Testament sa mga Israelita. Amen. So, kinikilala nila na yung word na yun, hindi yun sa kanila. Galing yun sa Diyos. Kung sinabi ng Diyos, yun yung eksakto sasabihin nila. Tingnan po natin sa Deuteronomy 18 to 19. Deuteronomy chapter 18, verse 18 to 19 po. Sabi po dito, yan, kita niyo na po. Deuteronomy 18 to 19. Sabi po dito, "Kaya pipili ako ng propetang tulad mo." Si Moises po yung sinasabihan dito ni Yahweh. "Sa kanya mo ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa amin." Hindi ba napakabigat po ng mga pangungusap ng Diyos noong hanggang ngayon? Wala na bang mensahero ng Diyos ngayon? Meron, dami nga eh. Lalo nga dumami. Amen? Lalo kung marami ang nagbibigay ng mensahe ng Diyos ngayon. Pero ano sabi ng Biblia? Pipili ako, kaya pipili ako ng propeta tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi, napakaliwanag ko, sabi ng Diyos, sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. So merong kapalit. Sino man yung hindi makikinig sa isinasabi ng Diyos, mananagot ang mga tao kapag nagbigay ng mensahe ang Diyos, pagkatapos hindi pinakinggan. Ito po bang Diyos ng Old Testament? Iba po ba yung Diyos ngayon sa New Testament? Hindi. Hindi po. Hindi nag-iba yung Diyos noon sa Old Testament at yung Diyos sa New Testament at yung Diyos natin ngayon at yung Diyos na walang hanggan. Siya pa rin Diyos. Ang sabi ng Revelation, "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end." Nagbago ba? Hindi.
Kaya pag sinabi niya, pag hindi ka nakinig, mananagot ka sa Old Testament lang ba yun? Hindi. Kahit po sa panahon natin ngayon. Alam nyo, yung mga tao, minamaliit yung salita ng Diyos. Hindi nila alam. Hindi nila marahil, nare-realize sa kanilang mga sarili. Pagdating ng araw, doon nila malalaman yung bigat ng mga sinasabi ng Diyos, lalo na doon sa mga hindi nakinig at hindi sumunod. Amen? Hindi po sa akin galing yan, sa Biblia galing yan. Ako isa lamang din mensahero ng Panginoong Diyos. Kaya kung hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos, ano po ang mangyayari sa atin? Mananagot tayo. Amen. Ngayon, maiisip mo ngayon, ang dami mong hindi sinusunod. Tama? Ngayon, nare-realize natin, sa totoo lang, marami akong hindi sinusunod sa Diyos. Ilan na kaya yung pananagutan ko sa Diyos? Nakikita niyo yung value ng ginagawa natin? Yung sana nasasalamin natin yung sarili natin. Hindi po ito tinuturo ng Diyos para ipakita sa iyo na marumi ka, makasalanan ka, dahil tinubos niya na po tayo. Pero it's awakening call. Kailangan magising na po tayong lahat kung paano hindi natin alintana na akala natin okay lang, na hindi tayo sumusunod sa Diyos. Okay lang. Bakit? Kasi mabait naman si Lord. Yan yung lagi nating katwiran. Mabait naman si Lord. Naiintindihan naman ako ni Lord. Tinamad ako kaya hindi na ako sasamba sa Kanya. Naiintindihan naman niya ako, meron pa next Sunday. Madami ang gagawin ngayon. Naiintindihan naman ako ng Diyos. Meron pa next Sunday. Paano kung wala ng next Sunday? Diba? Sino nakakaalam talaga na nakakasigurado na okay pa yung mga susunod na panahon? Ma-assure nyo ba sa bawat isa sa atin na sa susunod na mga panahon, okay pa, hindi pa talaga darating ang Diyos? Sino makapagbibigay ng katotohanan na yan? Wala. Wala din makapagbibigay ng assurance. Kahit na sino magaling din na pastor, wala rin makapagbibigay sa atin ng assurance na hindi pa darating ang Diyos. Kaya okay pa. Sige, gawin mo naman, gawin yung gusto mong gawin. Sige, magpagal ka lang ng magpagal. Nagpapagal ka sa labas, hindi sa kaharian ng Diyos. Sige, magpakasaya ka lang ng magpakasaya. Hindi ka nagpapakasaya sa piling ng Diyos. Nagpapakasaya ka sa sarili mo. Tama? Sige, alalahanin mo na alalahanin. Wala kang ganito, wala kang ganito, wala kang ganito. Kaya gagawin mo, maghanap ng ganito, maghanap ng ganito, maghanap ng ganito. Wala pa lang ginagawa ang Diyos mo. Nasaan ang pananampalataya? Isang beses sa linggo, hindi maibigay sa Diyos. And then sasabihin natin, ako'y mananampalataya. Pero wala akong pananampalataya. Kaya nyo ba sabihin nyo? Mananampalataya ako pero wala akong pananampalataya. Hindi mo yan sasabihin. Bakit? Aba, nakakahiya yan. Hindi mo nga sinasabi, pero maraming Kristiyano ang gumagawa ng ganyan. Amen. Hallelujah. Bato-bato, tamaan ang dapat tamaan. Kung sasabihin dito ng iba, iisipin, kasi ilang beses ko naman narinig yan Ako daw po ay may personal. Marami na akong narinig na ganyan. Sinasabi si Pastora na may personal yan. Lagi po yung naririnig. Yan ang feedback sa akin. So dami naman ang magiging feedback. Yan ang laging feedback na ako ay may personal. Salamat sa encouragement. Hindi ako na may personal. Hindi ko nga alam ang ginagawa niya sa loob na isang linggo Nakikita lang tayo madalas linggo Tama? Ngayon, kung tinatamaan ka, alam mo, magpasalamat ka. Kung tinutuwid ka ng Diyos, magpasalamat ka.
Isa lang ibig sabihin niya. Tinutuwid ka kasi mahal ka. Dapat gano'n ang ano eh. Alam mo yung ganito sa mundo kasi ngayon, siya na yung may kasalanan, siya ba yung matapang? Tama? Ganyan na po yung kalakaran ng mundo ngayon. Dapat tayo na yung alam mo, may pagkukulang ka sa Diyos. Lord, sorry. Sorry, Lord. Hindi yung ikaw ba yung matapang? Tapos magtuturo pa. Bakit si ano? Dami ko nakita. Ba't si ano? Ganyan ginagawa. Ba't si ano? Wala din. Ang tandaan natin, salvation is personal. Kahit pagkitin mo lang ng pangalan sa church, hindi ka maliligtas yan. Tingnan mo yung katabi mo. Matutulog. Hindi ka maliligtas yan. Tulog eh. Isipin mo nga, baka sakali maligtas pa. Tama? So the Bible is our ultimate authority. Ngayon, kapag hindi ito nagsisingin sa'yo, kapatid, baka kailangan bukayan ka. Para lang magsingin sa'yo, ganito kahalaga yung salita ng Diyos. Huwag mong babaliwalain. Pwede ba sabihin natin sa katabi natin, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos. Pag may namumumusta sa'yo at nagbibigay sa'yo ng encouragement, makinig ka. Huwag mong babaliwalain. Ginagamit sila ng Diyos para sa'yo. Tama po. Pag may namumulit sa'yo, pasalamat ka. May namumulit sa'yo para bumalik ka sa Diyos. Pasalamat ka. May namumulit sa'yo para sumamba ka. Bakit? Kasi concern itong tao na to sa kaluluwa mo. Bakit? Kasi itong tao na to, mahal ka. Hindi lang para meron bilang ng SCM. Kaya mo ba kung wala nang bilang dyan? Alam naman ng Diyos eh. Ganun po ako na-a-assist ngayon. Mawala man ang karamihan. Anong gagawin ko? Hindi ko naman sila nilala. Sila yung nagwala. Tama? Sila yung nagwawala. Sila yung nawawala. Pero on our part, as much as I know, ay hindi naman po tayo nagkukulang sa ating pong pangungumusta, sa ating pong pagbibigay paalala sa bawat isa, sa bawat araw ng gawain, palagi po tayo nagbibigay ng paalala sa ating mga kapatid. Bakit? Alam natin. Kung noon alam natin, lalo na ngayon, tumatagal ang panahon, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, mas lalo nagpapakilala ang Diyos, mas lalo natin nalalaman ang salita ng Diyos, mas lalo natin nababalo yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga si Pablo, napakasarap ng ano ni Pablo eh. Isa rin inspirasyon, si Pablo. Di ba nila yung, ang sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat. Ano lang ang gusto niya? Makilala ng lubos si Kristo. Pero tayo, tanungin mo, ano gusto mo? Magkaroon ako nito, di ba? Aminin, ganyan din naman ako eh. Hindi mo sasabihin, gusto kong makilala ng lubos si Kristo. Hindi mo yan sasabihin, madaalang siguro. Pero si Pablo, sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat. Makilala ko lang si Kristo. Amen. Sana, gagamitin natin yung salitang sana. Sana ganun din ang lahat ng mga pananampalataya. No? Sana tayo ganun din po. Na talagang, pero gusto tayo, wala naman pong masama dyan eh. Sa gusto natin, sa pinapangarap natin, kaalwanan sa buhay, sa mundo na to, hindi naman pong masama yan. Pero yung priority mo, yung priority ng buhay mo, di ba? Sana tayo rin, masabi rin natin sa sarili natin. Huwag mo na sabihin sa kapatid, kasi makikita naman yan sa buhay mo eh. No? Sa Lord mo na sabihin, Lord, mas lalo kitang gustong makilala. Amen. So the Bible is the Word of God. That's why He has the authority. Pangalawa, the Bible is completely true.
The Bible is completely true. Ang Biblia ay totoo. Wala po siyang mali. Wala po mali sa Biblia except yung mga Biblia na inano na nila. Yung anong tawag doon? Ginawa na nila ang sarili nila na hindi aprobado ng pinakamataas na ano sa Biblia. Unawaan niyo po ako? No? Kasi meron pong Bible, it contains 78 books. Some Bible contains 100 plus books. The original Bible na talagang kinikilala ay ilan? 66 books. 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament. Yun po yung legal. So the Bible is completely true, no error, walang mali. Walang mali. God never lied. Wala rin kasinungalingan na salita ng Diyos. Sabi ko sa Tito, buksan po natin, Tito or Titus sa English, chapter 1, verse 2. Tito, chapter 1, verse 2. Sabi po rito, simulan na po natin sa verse 1. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan ng mga paglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ng sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Hindi po marunong magsinungaling ang Diyos natin at hindi po siya sinungaling. Hindi katulad ng pastor na natinig natin na sinasabi niya doon sa Old Testament, sila Adan at Eva, di ba sabi ni Yahweh, mamamatay sila pag kinain nila to? O di naman sila namatay? Napanood niyo yung pastor na yun? No? Di naman sila namatay. Ano pinagsabi niya doon? Sinungaling si Yahweh. Diyos ko, hindi na natakot. Hindi na natakot sabihin yung gano'n. Pananalita. Tapos sasabihin niya, siya ay isang pastor. Doon sa talagang hindi nakakaunawa kung ano yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kinain niya to, sasabihin mo talaga, nagsisinungaling ang Diyos. Pero iba yung kamatayan na sinasabi ko doon. At alam niyo na po yan. Amen. God's words are pure. God's words are clean. Napakalinis po ng salita ng Diyos. Ngayon sa atin, sa panahon po natin ngayon, maraming balita, tama? Marami tayong nababasa mga balita. Minsan hindi natin alam alin na ba yung totoong balita sa hindi totoong balita. Kaya nga nagkalat na yung tinatawag na fake news. Tayo po, nabibiktima tayo ng ano? Nabibiktima tayo ng fake news. Ilang beses na yan. Tama, no? Minsan, isang beses, nagulat ako. Ano ba sabi? Patay na si Raisa May. Ako po, dahil hindi naman ako nanonood, ay, pero kilala ko si Raisa. Patay na si Raisa. Ginagano ako na tingin-tingin ako sa iba. O diba? Na-scam ako. Buti hindi pera. Wala silang may scam na pera sa akin. Pero tingnan mo, diba madami silang nabibiktima dyan sa fake news. Ang daming sinungaling. Kaya hindi po sasabihin mo, uy, sa internet ko na ito nakuha, ha? At mas baka masyadong confident na sabihin na yung source mo ay sa internet, na ang nasa isip mo, very reliable source ang mga nasa internet. Hindi. Hindi po sila reliable. Kasi nga nagkalat ang fake news. Amen. Kaya pag sinabi mo, uy, niresearch ko to ha, sabi ng Google, ganito raw. Kung sinabi ng Google yun, i-confirm mo, mag-research ka sa iba. Marami namang sources aside from the internet.
para lang magkaroon ka ng kaliwanagan. Lalo na kung salita ng Diyos. Kasi ngayon, sa totoo lang, pindot na lang ng pindot. Kahit Kristiyano, pindot na lang ng pindot. Ayaw na magbasa. Kahit yung Biblia, nilagay sa cellphone. Anong ginagawa? Yung audio Bible. Alam niyo yun? Audio Bible, i-play. Patuka, pakikinggan. Tanungin mo, anong sabi ng napakinggan mo? Hindi niya rin naman talaga alam. Bakit? Kasi narinig lang. Masabi lang na siya ay nagbabible. Pero sa totoo, o anong sabi? Hindi naman niya nawawaan. Ganun, lahat gusto madali. Lahat gusto mabilis. Lahat ng bagay sa mundo gusto. Hindi na mahirapan ng tao. Kahit sa mga gawain sa Panginoon, lahat gusto madali. Lahat gusto shortcut. Wala nang, dapat di na tayo mapagod. Dapat di na tayo nagsasakripisyo. Dapat wala nang ganito. Ay, mali. Kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, dadanasin mo. Pero kung ayaw mong danasin yun, don't call yourself a follower of Christ. Why? It is a shameful thing to say. Nakakaya na sabihin mo na alagad ka ng Diyos, pero ayaw mo namang nag-i-effort. Nakakaya sabihin mo, tagasunod ka ni Kristo, ni ayaw mong napapagod. At gusto mo yung oras mo. Tama? Pansinin po natin yung ating mga ginagawa. Ang talaga namang binibigay sa Diyos ay kung ano lang yung available na oras. Kaya nga nakagawa ng kanta si Toto eh. Matagal na itong kanta na to, pero hanggang ngayon, nagre-rema sa puso natin. Ano sabi ni Toto? Tira-tira. Yun ang binibigay sa Diyos. Oh, may panahon ako ngayon, pupunta. Wala akong panahon, hindi pupunta. Oh, may oras ako ngayon, pupunta. Wala akong oras, hindi pupunta. Kanina galing ang oras. Pag kinuhanan ka ng oras, may magagawa ka? May magagawa ako? May magagawa tayo pag kinuhanan tayo ng oras? Wala. Wala. Kaya kung mapapansin nyo, stricto ako sa oras. No? Hindi ko gustong masayang ang bawat minuto, lalo na kung tayo po ay nasa gawain ng Diyos. Kaya hanggang maaari, we want to start on time. May tao o walang tao, magsisimula tayo sa oras. Dahil hindi na mabase ang pagsamba natin sa kapatid. Ay, wala po si ano, kung tayo mag-start. Wala po si ano, kung tayo mag-start. Kung mag-aantayan tayong lahat, hindi tayo makakasimula. At yes, no? At saka, mahiya naman tayo sa Diyos. Sabi natin, pupunta tayo dito para sa Diyos. Ang Diyos, laging nandito. Sa matter of fact, siya yung naghihintay. Amen. So mga kapatid, hindi ang mga bagay na yan, pahalagahan natin. Kasi nagmamayari niya kay Diyos. No? Proverbs 30 verse 5. Kawikaan po. Kawikaan 30. Sabi po dito, verse 5. Kawikaan chapter 30 verse 5. Kita niyo na po. Sabi rito ng salita ng Diyos, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Kung babasahin niyo po yung verse 6, huwag mong dadagdagan ang kanyang salita pagkat nagsasabihan Kanya na isang sinungaling. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Pero ang lahat ng salita ng Diyos, sabi sa verse 5, ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Lahat ng nananalig sa Diyos, ang kanlungan, ang takbuhan natin, ang puntahan natin, ang inuuna natin ay ang salita ng Diyos. Bakit? Mapananaligan mo eh. Bakit? Kasi
Hindi naman nagsisinungaling ang Diyos eh. At hindi siya sinungaling. Tama po? John 17:17. Napakabilis ng oras. John 17:17. Pero po magandang version ito eh. Yung sinasabi, sanctify them with the truth. Sino may version po na gano'n? Yung may word na sanctify them with the truth. John 17:17. Kasi sa New Living, hindi siya sanctify. Siguro NIV yun. John chapter 17:17 sa Tagalog po, sabi niya, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ayan. Sabi meron. John 17:17. Gusto ko pong basahin sa inyo sa aking case pala. Sorry, hindi ko NIV. Ang sabi, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Hindi niya sinabing thy word is true. Thy word is truth. Nakita niyo po yung difference? Although may kala mo pareho yung almost the same, true and truth. Pero yung truth po kasi, pagka tinagalog mo siya, ano siya? Katotohanan, siya po ay noun. Sa mga nag-aaral, pangalan. It is a noun. Kaya sabi niya, sanctify them with the truth. Bakit? Kasi siya yun mismo, yung katotohanan. Gusto niyo po yung gusto kong sabihin? Naintindihan niyo? Yung gusto kong sabihin? Kaya sinabi ng Biblia, sanctify them with the truth. Your word is truth. Hindi your word is true. Your word is truth. Thy word is truth. Bakit sinasabi niya? Kasi ikaw mismo yung katotohanan. Merong nire-refer somebody. Yung truth na yun at yung ay ang ating Diyos. Nakuha natin? No? Kaya sabi niya, i-sanctify mo sila, italaga mo sila, linisin mo sila sa iyong salita. Dahil ang salita ay ikaw. Wala naman po talaga ibang makakapaglinis sa atin, makakapag-sanctify sa atin kung hindi ang salita ng katotohanan, ang salita ng Biblia. Pangalawa, di ba? The Bible is completely true. Pangatlo, the Bible is our final authority. Yan. John 10:27. Dito pa rin po tayo sa John. John chapter 10, verse 27. The Bible is our final authority. Sabi po rito sa verse 27, 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang ganda po, di po ba? Sabi ng John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Napanood niyo po yung sinend ko sa GC natin, yung sila ng boses? Nag-trial yung dalawa yata o tatlong tao, tinatawag nila yung mga sheep. Hindi lumingon yung mga tupa doon sa hindi nila shepherd. Pero yung mismong shepherd na nila yung tumatawag, parang isang isang sound na ginawa ng shepherd, ligunan na yung mga ligunan na yung mga tupa. Kasi totoo naman yun eh. Totoo po yun. No? Kaya nga siya naging dito nakasulat sa Biblia. Dahil alam ng Diyos yan. Na yung mga tupa, alam nila yung boses ng kanilang pastor. Pag hindi boses ng pastor nila, wala silang pakialam. Parang wala silang naririnig. Hindi nila pinapansin. Bakit? Hindi yung boses ng kanilang pastor. Hindi yung boses ng kanilang amo. Hindi yung boses ng kanilang boss. Parang ganyan. Diba? Ito yung verse ko to, napakaganda ng sinasabi. Kapag tupa ka, nakikinig ka sa Kanya. Pag tupa. Sabi tupa, hindi kambing. Tama?
ang tupa. Nakikilala, o tingnan nyo ha. Tapos, kung siya naman yung pastol, kilala naman niya yung mga tupa niya. Kung sino yung mga tupa niya. Alam niya. Natandaan niyo yung kwento ni Jacob? Dumami ng dumami yung ano niya, di ba? Tinayaman siya ng Diyos. Dumami ng dumami yung alaga niyang mga tupa. Kahit na gaano marami yung alaga tupa ni Jacob, kilala niya na ang tupa na to ay kanya. Kaya nga may para, yung, di ko natandaan siya eh. Kilala niya yung tupa niya. Ito literal na alaga. Yung kay Jacob, di ba? Yung kwento ni Jacob. So, ganun din po ang Diyos natin. Bilang siya yung ating mabuting pastol. Alam niya yung tupa niya. Kilala niya yung tupa niya. Alam niya kung sino yung kanyang mga tunay na tupa. Bakit? Nakikinig sa kanya. Yung mga tunay na tupa. Amen. Sabi dito, kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Doon sa verse 28, pangako po ng Diyos. Pero doon sa verse 27, kung babalikan natin, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Alam ng Diyos kung sinong tupa niya ang sumusunod sa Kanya. Amen. Kahit sa oras na ito mismo, alam ng pastol po natin kung sino ang sumusunod sa Kanya. Amen. Doon po sa The Beatitudes, hindi na po natin yung pupuntahan. Sa Matthew chapter 5, yung po yung the Sermon on the Mount, tawag doon The Beatitudes, yung pasimula niya, mapalad ang ganito, di ba? Alam niyo po yun? No? Pagkatapos mo magturo ni Jesus Christ doon, namangha yung mga tao, namangha sa Kanya, nagulat, bakit? Tingnan po natin, Matthew 7, 28 to 29. Mateo 7, 28, 29. Matthew 7, verse 28 to 29. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Amen. Nagulat sila. Bakit? Yung pagtuturo ni Jesus Christ may authority. Bakit? Kasi siya yun eh. May authority siya. No? Tayo po, sila, namangha sila, nagulat sila, di ba? Yung response ng mga tao noon na nakapakinig dun sa Sermon on the Mount, ayun, namangha nga po sila. Tayo, hindi lang tayo dapat mamangha sa salita ng Diyos. Tayo rin po ay sumunod. Dapat yun yung response natin. Bukod sa namamangha po tayo sa Word of God, tayo po ay susunod din sa Word of God. Amen. Titiwala po tayo sa salita. Susunod po tayo sa salita. Sabi po sa Matthew 7, taas na po natin, verse 24 to 27. Tingnan po ninyo, inihaling tulan yung sumusunod sa salita ng Diyos at saka doon sa hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Inihaling tulad dito ng Biblia sa nagtatayo ng bahay. Verse 24, 7:24. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ano nangyari? Ngunit, hindi nabiba. Bakit? Sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Matibay. Amen? Bakit matibay? Itong mananampalataya na to, kasi siya ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Tignan natin yung hindi nakikinig at hindi sumusunod. Verse 26. Ang bawat nakikinig na aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong, anong tawag ng Biblia? Angal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Anong nangyari?
Bumagsak ang bahay na iyon at lubusan nawasak. Kapag nawasak ang isang mananampalataya, base sa Biblia, hindi base sa akin ha, base sa salita ng Diyos na to, ano po ang maiisip ninyo? Ano maiisip nyo pag bumagsak ang isang mananampalataya? Pag siya ay nawasak, ano maiisip natin? Hindi siya sumusunod. Hindi na siya nakikinig, hindi pa siya sumusunod. Sabi ko ba yun? Hindi ako may sabi eto, nasa Biblia. Kaya malakas ang loob ko kasi base sa Biblia. Hindi ito salita ko, salita ng Biblia ko ito. Parang ganito lang to. 1 plus 1, 2. Tama. Kaya kapag nawasak ka, kapatid, huwag mong sisisihin ng Diyos. Walang kasalanan ng Diyos. Ang sa totoo, sinasabi niya yung mga anak niya, at maaari sasabihin ka niya. Pero kung ikaw yung bumibitaw, ikaw yung umaayaw, sa tingin mo ba, ano mangyayari sa'yo? Kung ikaw yung umaayaw, ikaw yung bumibitaw, hindi ka ba mawawasak? Hindi ka ba masisira? Bakit? Wala kang foundation eh. Wala kang salita. Wala kang sinusunod. Sinusunod mo sarili mo. Kaya konting kalapit ng kaaway, bigay na bigay ka na. Bakit? Walang foundation. May word, pero hindi. Maaaring nakapakinig, pero hindi sinusunod. Kasi marami nakakapakinig ng salita ng Diyos, sasabihin natin, marami naman ang nakakapakinig ng salita ng Diyos, ba't ganyan pa rin siya? Hindi nila sinasagawa. Hindi sinusunod. Kasi kahit pa paano naman, yung sumusunod, meron ka makikitang pagbabago dyan eh. Hindi mo pa siya fully makikita na perfecto. Tama. Wala pa naman talagang perfecto sa atin. All of us is in the process of holiness. Nasa proseso pa rin tayo ng Diyos. Sinasanctify pa rin tayo ng Diyos. But somehow, there must be changes. Hindi pwede mo lang nababago. Nasumusunod ka sa Diyos, mas walang nababago sa'yo. Amen po ba mga kapatid? Ang pagsunod po sa Diyos, merong nababago sa'yo. Yung total surrender sa Diyos, total change of life and heart. Kung talagang sumusunod, uunahin ang Diyos. Kung talagang kilala ang Diyos, priority ng mananampalataya ang Diyos. Amen. No? So your choice, my choice. How will you build your life? On solid rock, or sinking sand? Paano mo iaano yung buhay mo? Paano mo bubuuin yung buhay mo? It's our choice. Palagi, ang desisyon, ang pagpili, nasa atin po. Kasi yan po ay pinaubaya sa atin ng Diyos. Pero siyempre, ang pagbibigay pa rin ng Diyos ng payo, sabi nga niya sa Deuteronomy, pili ka, buhay o kamatayan. Pero, di ba, sabi niya pa rin, pero piliin mo ang buhay. Maganda pa rin ang sinasabi at ina-advise sa atin po ng Biblia. So that's how important the scripture is. Ganito po kahalaga ang salita ng Diyos. The authority of the scripture. Napansin niyo ba? I hope you realize that the authority of the scripture is a matter of life and death. Hindi man physical death, pero spiritually, namamatay ang isang tao kapag nagpapatuloy sa kasamaan ng kasalanan, nagpapatuloy na sundin niya ang kanyang sarili at hindi sumusunod sa Diyos. Amen. Sola Scriptura. Scripture alone. Maaaring sabihin nyo, kung Scripture alone lang, paano yung ibang authorities? May mga authorities naman po talaga na itinalaga ng Diyos. Amen. Like yung mga nasa government natin, nababasa naman natin yan sa Roma.
Sila po ay mga itinalaga ng Diyos. Tama. Yung mga pastor, mga leaders, mahalaga din po yung mga authorities na yan. Pero, ang pinag-aaralan natin, the ultimate and the final authority of our life is the Bible, the Scripture, the Word of God. Amen. Ngayon, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Mabilis na lang. Although alas 11 na, pasensya na po tayo. Konti-konti na lang. Application po. Una, para ma-apply po natin sa buhay natin, ito pong pinag-aaralan po natin na sola scriptura. Yan. Pagtuunan mo ng pansin ang salita ng Diyos. Pag sinabing pagtuunan mo ng pansin, spend time. Amen. Spend time with your Bible. Sinasabi mong final authority ang Biblia, pero minsan, hindi naman natin pinukonsulta sa buhay natin. Anong ginagawa natin kadalasan pagising sa umaga? Anong hinahanap? Cellphone. Ngayon, nalulungkot ko ba tayo sa mga pinagdagagawa natin? Sana nare-realize natin to, no? Hindi para iparamdam sa'yo na guilty ka. Kung hindi, it's a realization na, oo nga, Lord, sorry. Yung gano'n ba? Yung maging natin, let's be humble enough and admit nagkulang talaga tayo o nagkukulang po talaga tayo. And then, bawi tayo. This time, pagtutuunan mo na ng pansin ang Biblia. Ano sabi natin, ultimate authority natin sa buhay natin, ang salita ng Diyos. So let's spend time reading the Word, let's spend time hearing the preacher, let's spend time, di ba? Meditating the Word of God, having our devotion. Kumbaga, kung sa taong in love, gusto mo na kausap, itong mahal mo, parang ganun din sa salita ng Diyos. Or mas dapat. Amen po ba? So, spend time. No? Attention, let's give our attention and submission to the Word of God. So, simula sa araw na to, pagising natin, hindi cellphone yung hahanapin mo. Anong dapat hanapin mo? Biblia, tapos magbasa ka, magbasa ako, magbasa tayo. Amen. Yan po. Pangalawa, application po natin, tiyakin mo ang paniniwala at pamumuhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Ulitin ko ha, tiyakin mo ang paniniwala at pamumuhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kasi kung nakikinig ka lang, hindi ka naman naniniwala, hindi ka naman sumusunod, ano sinasabi ng James 1:22? Kapag ka nakikinig lang, hindi naman sumusunod, sino dinadaya mo? Ang Diyos ba? Hindi. Dinadaya mo ang sarili mo. Dinadaya mo ang sarili ko. Kung ako'y nakikinig lamang, at hindi naman ako nagsasagawa, ay tayo po ay mga mandaraya sa harapan ng Diyos. Nakita natin ito? No? Amen? May example po rito, maganda eh. Mabilis lang ha. Sabi nung sumulat na pastor na to, minsan may kinausap daw siyang church member na plano nang magpakasal sa isang unbeliever. Tapos, tinuro niya yung dapat ayon sa salita ng Diyos. No? Na, ano sabi ng Biblia? Huwag makikipamatok. Tama? Napansin nila yun? Huwag makikipamatok sa hindi mo. Kaya po hinahangaan ko rin dito yung yung INC. Kasi strict talaga sila. Pag hindi mo kapareho yung mapapangasawa mo, hindi pwede. Which is, akala ko noon sobra naman yun. Akala ko noon sobrang lang sila. Stricto yung pala, biblically correct. May tama sila doon. Tapos, sabi niya, tinanong niya, malinaw ba? Sumagot ka yung member. Opo, pastor. Pero, sabi niya,
Pero, mahirap na pong hiwalayan ko siya. Masaya naman kami. Madadala ko naman siya sa church. Madadala ko naman siya sa Panginoon. Ilan kayong narinig ko na nagsabi nito? Kinounsel ko na nagsabi nito, hindi yan born again, ha? Diba? Hindi mo naman mapigilan eh. Kinounsel mo, hindi yan born again, ha? Baka ikaw ang madala. Hindi po, pastora. Ako magdadala sa kanya sa church. Ngayon, hanapin niyo sila kung nandito. Wala. Wala sila. Totoo po yan. Marami akong saksi. Wala sila. Sinasabi, hindi, madadala ko naman siya sa church. Akong pangalan. Mahal na mahal niya ako. Talaga po. Diba? Nakinig dun sa pastor. Ito, yung kwento, mamaya, basahin mo. Ayan, no? Nakinig siya. Pinakinggan niya. Doon sinabi ng pastor. Pero pinili niya bang sumunod? Hindi. Hindi niya pinili sumunod. Hindi na kami pwede maghiwalay. Mahal na mahal ko siya. Harangan man ako ng siba. Ano sabi ng prinsipyo ng mundo? Love conquers all. Sinabuhay ko yan. Literal. Kasi ayaw sa mister ko ng pamilya ko, ng nanay, lalo na nanay ko, tatay ko, galit ko talaga sila. Can you believe, ako niya na si Kay, although patay na po mother ko ha, I love her very much. Pero sumama niya loob ko that time, anak ko na si Kay, pero ano sabi niya, hindi ko tanggap yan. Ako niya na si Kay. Tao na si Kay, hindi siya yung nasa chat ko pa lang. Hindi niya tanggap. Kasi ayaw niya sa tatay. Pero in the long run, napatawag naman natin. Nagkasundo-sundo naman kami. Pero naranasan ko yun. Yung gano'ng scenario. Kaya kayong mga single, pag kayo kinausap ko at sasabihin ninyo, Pastora, huwag ka mag-alala, madadala ko naman siya sa Panginoon. Baka itali na kita. Kasi dalang-dala na po ako eh. Madadala sa Panginoon eh, natatangay nga eh. Sa totoo, dalang-dala na po ako. Ayaw ko nang marinig, nasasabihin sa akin, huwag po kayong mag-alala, madadala ko siya sa church. Pastor, ang INC, pag hindi mo nadala, tanggal ka. Oo, kaya nga noon talagang sabi ko, ang istrikto naman nila. Pero yung pala, ngayon ko na-realize, hindi kami tama sila. May tama nga sila doon. No? Kasi nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya kayong mga single dyan, maghahanap na rin lang kayo. Galing sa Diyos. Actually, hindi siya hinahanap. Dumadating. Again, hindi po siya hinahanap. Dumadating yan. Sa tamang panahon, ibibigay sa inyo ng Diyos yan. Matuto na kayo sa amin, pwede ba? Experience. Oo, totoo. Matuto na kayo sa amin. Kahit yung mga anak ko, sinasabihan ko, huwag na kayo tutulad sa amin ng papa nyo. Hindi ko nga kayanin makita kayo na naghihirap na, Mama, walang baby yung anak ko. Alam mo yun, di ba? Naiisip ko pala, naiiyak na ako. Parang nandiyan pa. Mama, walang ano, diamond. Hindi mo yung matitiis eh. Hindi mo pwede sabihin, bahala ka, nag-asawa ka eh. Hindi. Sabi lang natin yun, pero totoo, andyan ka pa rin. Ano kailangan ni Apo? Diba? Mahal na mahal ang Apo. Kaya ano susi? Sumunod kayo sa Diyos. Huwag kayo sumunod sa akin, sumunod kayo sa Diyos, sumunod kayo sa sinasabi ng Diyos. At hindi rin po yan pinamadali. Amen. Another is yung tiyakin mo ang paniniwala mo at pamumuhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Wala na po tayo mahanapin sa Biblia. Kompleto na po siya. Kaya tingnan nyo, may mga lumalabas na Bible
Ito babasahin mong verse. Nakakita na kayo ng ganung Bible? Pag malungkot ka, ito yung verse mo. Pag nagagalit ka, ito yung verse mo. Kapag masaya ka, ito yung verse mo. Kapag nagugutom ka, ito yung verse mo. Kompleto ang Biblia. Even sa pamumuhay po natin, wala tayong nangahanapin buo-buo. Kompleto po yung Biblia. Kaya nga, yung gift sa akin ng mga yun eh. Ano yun? Pag love, ganito kulay. Pag lonely, ganito yung kulay. May verse, nakakatuwa naman. Nagtsaga sila na gawin yun. At paminsan-minsan ako'y nagbabasa, pag nga ako'y nalulungkot, may kulay naman, hindi ako mahirapan. Diba, kulay red. Kunin ko yung red na papel, at ako'y babasa ng verse. Diba? Ngayon, ano kulang sa Biblia sa pagbuhay natin? Wala. Now, sabi, if you don't submit to the word, you are practically denying the authority of Scripture in your life. Hindi man siya base sa Bible, pero tama naman siya eh. Kung di ka magsasubmit, hindi ako magsasubmit sa salita ng Diyos, sinong dinidelay natin? Yung authority ng Scripture sa buhay natin. Ano example dati ni Pastor Juliet? Hindi mo literally sinasabi, pero parang ganito yung sinasabi mo, wala kang magagawa, ikaw na Diyos sa buhay ko. Ibang nahirap kami, wala kang magagawa, wala kami pera, wala kami magagawa, hindi mo nga kami mabigyan ng pera. Kaya kami na lang hahanap, kami na lang gagawa ng paraan. Ano ganyan? So when is the authority of the Scripture? Wala. At sasabihin natin, we are believers. Tayo ay mananampalataya. Nakakahiya. Amen? Last. Application. Maging matapang ka sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Dati talaga, mahihayin talaga ako eh. Nahihiya talaga ako. Kahit naman po ngayon, inaabot ka rin ako ng hiya. Pero as the day passes by, sa aming training, napakalaking tulong po ng training namin, at patuloy na pag-aaral. Pag ako nagtuturo, ako yung unang natututo. Talagang, alam mo yun? Yes, Lord. Kaya sa pagko po, lagi akong may dala ng yung binigay sa akin na flyers, yung tinatakan ni Ate Kate. Lagi akong may dala nun sa bag ko. Sabi ko, Lord, anytime kung meron masabihin sa akin, nakausapin ko siya. Meron akong iyano sa kanya. Ibibigay na flyers or pamphlets. Yung babasahin nyo, di po ba? Maganda po yun, magdala kayo. Kung mahirapan kayo magsalita, color pa yan. No? Sabi ni Martin Luther, last na lang, I am bound by the Scriptures. My conscience is captive to the Word of God. Nakatali siya sa salita ng Diyos. Yan din ba ang sinasabi at ipinamumuhay mo sa loob ng bahay mo, sa relasyon sa asawa, sa mga anak, sa trabaho, sa eskwelahan, sa paghawak ng pera, sa paggamit ng oras, sa pagkain, sa pagpili kung anong panonoorin, sa pag-iisip, sa relasyon sa opposite sex, sa approach sa ministry sa church, at sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Are you bound by the Scriptures? Tayo lang nakakaalam ng sagot. Pero, again, hindi tayo kahit kailan, hindi tayo magiging katulad ni Martin Luther, pero gawin natin inspirasyon yung ginagawa ng mga theologian na to. Nakatandi ako sa salita ng Diyos. Sa buhay may asawa ko, kahit nahihirapan ako sa asawa ko pa rin siya, papanalangin ko pa siya. Remember, yung TV ni missionary, Joy, ama, hindi lang sa asawa mo, sa pamilya mo, kung sino man. Bakit? Tayo po ay nabubuhay na sa salita ng Diyos. Ano yung pinag-aralan natin? Sola Scriptura. Naunawaan na po natin yung Sola Scriptura. Hindi ba po lahat talaga nakuha ko kasi mahaba.
Pero I hope and I really pray na tayo po ay maraming na-realize sa umaga na to, sa pamamagitan po ng ating pag-aaral. At hindi pa po tapos yung Sola Scriptura. Actually, part 1 pa lang yan. And the next Sunday, we still have our part 2 about Sola Scriptura. Ngayon, ito po ay ginagamit ng children. Itong whiteboard na to, nakisuyo lang ako. Kung gusto nyo po, picturean nyo na lang. O isulat, kayo na pong bahala, para hindi po mawala sa inyong kopya yung ating pong 5 solas na paghahalalan. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pagpatawad niyo po ang aking pag-overtime. 10 minutes, 11. Lord, salamat po sa umaga na to. Salamat, Lord, sa iyong salita. We have realized so much kung paano kami nagkulang sa iyo. Kung paano rin kami naging mahina. Kung paano hindi namin kinakaya na maindigan sa aming mga pananampalataya. Kung paano napakaraming salita mo ang hindi po namin nasusunod. Lord, sorry. Patawarin mo po, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo ang iglesia. Nawa, O Diyos, simula sa araw na to, na marami kaming natutunan, na-realize sa panimula ng pag-aaral namin about your word. Mas gustuhin namin ngayon na sumunod, makinig sa iyong salita. Kasi kung hindi, mananagot kami ba? Mananagot kami. At ikaw mismo yung nagsabi mo, hindi namin alam ano yung kaya mong ibigay. Baka hindi kayanin. Kaya Lord, tulungan mo kami na palaging makinig. Piliing makinig. Piliing sumunod sa iyong salita. Salamat po ng marami ito. Mamuhay ka, maghari ka sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magkakaroon ng ating pong communion bilang pag-alala sa ating pong Panginoong Jesus. Si Jesus na salita na naging tao. Amen. Sa lahat po ng dinanas ng ating Panginoong Jesus, lubos-lubos ang kagalakan ng ating puso at pagpapasalamat sa Kanya dahil lubos-lubos ang pagmamahal po ng Panginoon natin sa bawat tao, sa mga katulad po natin. Kaya nawa, hindi man natin matumbasan yung love ng God sa atin. But at least, we have this love for our Lord. At tulungan niya tayo na maging buo din yung puso natin na mahalin siya. With all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Hallelujah. Sabihin ng Panginoon, habang hinihintay po natin ang ating communion element, ay manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Hallelujah. Ringin ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi po, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang wala pa po yung iba. Kausapin po natin ng Panginoon. At personally, mag-sorry na rin tayo kasi yung sarili naman natin yung alam natin kung ano po yung mga na-realize po natin. Hallelujah. Kahit po natin ang tinapay, kung meron na po lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyo, sa iyong katawan na nabubo, tumanggap ng lahat ng sakit, tumanggap maging ng kamatayan, physical, o Diyos. Pero salamat po, O God, dahil sa iyong ginawa, kami ang naging malinis. Dahil sa iyong ginawa, kami ay naging matuwid sa iyong banal na harapan. Kaya salamat po. We partake this, Lord God. True enough, Lord, nawa, O Diyos, maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Kainin po natin.
Ganon din yan, ang matas ng ubas na ito, Panginoon, na sumisimbolo ng iyong malinis na dugo. Walang bayad kasamaan, walang bayad kasalanan, pero naging kasalanan para sa aming lahat. Dahil sa laki ng pagmamahal mo, sa lahat ng tao, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, sa araw na to, magamit mo ang mga buhay natin na tugat, na pinag-alayan mo ng buhay, magamit mo para sa iba. I-reject man kami, Panginoon, tanggapin kami, i-reject kami, it doesn't matter as long as we obey you. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you.